Alam naman natin ini, mga kautod, ang aton senador, ang aton palangga, ang aton idol, Senator Kiko Pangilinan. Mayong aga! Damugin na salamat! So, former Governor Lito Coscuela, core member ng Team Kiko Bang, Elvis Alagao, Attorney Jessie Suarez, Attorney Andrea C, Mr. Horace Yap, Edwin Nacionales, nasaan ang District 1 RPC Bacolod, Johnny De La Cruz, Margie Haniba, District 2 RPC Bacolod, Julie Dehilio, Arlene Pecha, District 5, Bebot Song, Kaisahan NGO, Puntay Taytay and Kaisahan Farmers and Fisher Folk, ML Party List Volunteer under Bern Eres and Nat Murillo, beneficiaries of fiberglass boats sa Talisay, asan sila? Inayawan Small Fisher Folk Association, Libertad Vendors Association, Gisilsungan Women Producers Co-op, yes, Kakampit 2022 Volunteers, Night of Democracy Group, Bacolod Vendors Fedbakua Federation Association, Moms Handumana, ang volunteers ni Heidi Mendoza, Paghimod Os Negros members, Federation of OFW Bacolod, Purba Association, at sa inyong tanan, mayong aga. I'm very happy to be here. I apologize, medyo na-delay yung aming flight, but at least narito tayo ngayon at a whole day and until the evening of different activities dito sa Negros Island region, sa Cadiz, Talisay, Bacolod, para 11 days to go at tapos na ang kampanya. That's why itong huling 11 days, huwag tayong bibitiw, tuloy-tuloy lang ang pagkukumbinsi. Wala man kaming malalaking makinarya ni Bang, ang aming meron na wala ang iba, kayo, ang ating mga volunteer. Kaya kayo ang magbibigay ng panalo sa aming mga kandidatura, hindi ba? Nabanggit ko kay Gov Lito, very tight race. 9 of the candidates statistically tied sa rating, sa numbers 10, 11, at 12. Ibig sabihin, siyam ang nag-aaway-away sa tatlong posisyon. At ang balita din o research will also show, marami sa mga botante, last 10 days nagde-decide kung sino ang ibobotos. That's why today, until May 10, every day, let us continue convincing house to house, mag-upload sa social media, bakit sinusuportahan ang Kiko Bang, kapitbahay, magmarites, yung mga, sabi nga nila, yung mga Gen Z, pati yung inyong mga ex, puntahan ninyo at kumbinsihin ninyo. Walang personalan, public service at tapat na gobyerno lang. Yan. At tayo po ay excited
Dahil alam natin, pataas ng pataas ang ating trajectory. Pero tayo rin po, dahil tumataas, sunod-sunod pa rin ang pagsisinungaling ng mga fake news laban sa atin. Kaya kayo ang magpapatunay. Kayo ang magsasabi, huwag maniwala sa paninira. Alam nyo, ang isang pinupuntirya nila ngayon, yung aking pamilya, ang aking mga anak at si Sharon. Ginagawa na nila dati yan. Pero inuulit lang ng inuulit. Sabi ko nga, last Monday, 29 years na kaming kasal ni Sharon, wedding anniversary namin. At hanggang ngayon, patay na patay pa rin sa akin si Sharon. Kaya merong mga gustong sirain tayo dahil alam nila na kami ni Sharon, ang pamilya namin, ang isang dahilan bakit minamahal kami ng taong bayan. Kaya yung paninira na yan, ano ba ang totoo? Yung mga nilalabas na paninira o yung 29 years na kami kasal at patay na patay pa rin sa akin si Mrs. Hindi na kinakailangan ng ano pang paliwanag. Dahil last April 28, we celebrated our 29th birthday. At dahil naalala ko, nililigawan ko siya 29 years ago. Ang dami kong kakompetensya. Maraming ibang kumakandidato para maging boyfriend ni Sharon. Merong mga sikat na artista na mati ni Idol. Merong mga bilyonaryong negosyante. Merong mga sikat na mga awit, singer. Pero si Kiko ang nagboto. Ako ay naging tapat. Ako ay naging totoo. Ano ba ang meron si Kiko kung hindi yung malinis na hangarin magmahal ng habang buhay? At paano kami nagtagal ng ganun? Dahil nung nakuha ko ang kanyang matamis na oo at ako ay pinagkatiwalaan, hindi ako nagtaksil. Hindi ako nagsinungaling. Ako ay naging tapat at totoo. Hindi rin ako miyembro ng Takusa. Kasi siguro kaya nagtagal dahil miyembro ng Takusa. Hindi ho. Nagtagal kami dahil pagmahal mo, hindi mo sinasaktan. Hindi ba ganun din dapat yung mga kumakandidatong sa eleksyon? Gustong nililigawan ang mga botante. Hindi ba? Gustong makuha ang matamis na oo at tiwala ng mga botante. Ay dapat, pagka nakuha na ang matamis na oo, hindi dapat magtataksil. Hindi dapat magpapayaman sa pwesto. Hindi dapat magnanakaw. Hindi ba? Dahil pinagkatiwalaan ng taong bayan. Kaya sa darating na halalan, dapat ganun. Ako po, Kiko Pangilinan, tumatakbo dahil naniniwala tayo na may pag-asa pa ang Pilipinas. At kasama kayo, alam kong maipapanalo natin ito. Ang ating sinusulong, mababang presyo ng pagkain, mababang presyo ng bigas, dahil nagawa na natin yan noon, kayang gawin ulit ngayon. Naalala ninyo, nung panahon ng Presidente Aquino, yung 1,000 piso, yung 500 piso, maraming nabibili sa palengke. Hindi ba? Bakit? Dahil mababa ang presyo ng bigas, mababa ang inflation. In fact, sino ang inatasan ni Presidente Aquino noon na tugunan yung problema ng mataas na presyo ng bigas at ng inflation? Kilala ninyo? Sino? Bilang Food Security Secretary sa atin, ipinahubaya ni Pangulong Aquino na gawin ang paraan para mapababa ang presyo ng bigas. At nagawa natin. After 1 year,
hinabol natin yung mga mapagsamantalang trader, yung mga nagtatago ng bigas at inuunti-unti. Hindi natin pinayagan abusuhin ang importasyon ng bigas na tinutulan natin ang tongpats sa halagang 7 bilyong piso na tipid ng gobyerno. Kaya after 1 year, pinakamababang inflation sa 20 taon noong 2015. Kaya marami nabibili ang 1,000 noon. Kung nagawa natin noon, kaya natin gawin ulit ngayon sa tulong ng Malacanang, makukumbinsin natin sila. Pero siyempre kailangan manalo muna. Kailangan ipanalo muna natin. At ang pangalawang mumungkahi natin ay yung libreng almusal mula grade school, mula daycare, kinder hanggang grade 12 sa pampublikong paaralan. Dahil nakita na sa datos ang mga eskwelahan natin na mayroong pagkain, mayroong school meals, nananatiling nag-aaral, hindi nagda-drop out ang ating mga anak. Tuloy-tuloy ang pag-aaral nila. At hindi lamang yun, maganda ang kanilang mga scores sa English, sa math, sa science dahil nakakapag-aral ng maayos. Libre almusal para sa ating mga anak, para sa ating mga magulang, at kalahati dun sa almusal na ihahain araw-araw dapat binibili direkta sa mangingisda at magsasaka sa lokal ng mga lugar para may dagdag din nakita sa tamang presyo mabibenta ng mangingisda at magsasaka ang kanilang mga ani at huli. At siyempre, paggaling direkta sa magsasaka at mangingisda, sariwa. Hindi ba? Hindi yung bigas na may amoy. Hindi ba? Hindi yung may ama. Sariwa. So yun po, libreng almusal. Ipaglalaban po natin dahil kasama yan sa food security at suporta sa ating magsasaka at mangingisda. So, last 11 days ng kampanya, huwag tayong BBQ, maghumbinsi pa, Kiko Bam. Pag tayo na ipanalo natin ito, ang utang na loob po namin, hindi sa mga bilyong-bilyong pisong halaga na ginasta, hindi sa mga malalaking makinarya, ang utang na loob po namin ay sa inyo. Dahil kayo ang nagpanalo sa amin. Yun na lamang po. Magandang umaga sa inyong lahat. Maayong aga sa inyong tanan. Di malipat. Buligin niyo ako. Number 51 sa balota.